Nagsisimula ito hanggang sa hilaga sa Winterfell, si Lord Ned Stark ang namumuno, siya ang nagsabing, darating na ang taglamig. Siya ay isang mabait na tao sa pamilya. Si Robb Stark ang kanyang panganay, ang kanyang anak na babae na si Sansa ay maganda, si Bran ay mahilig umakyat ng mga bagay, si Arya ay isang tomboy, ang isang ito ay hindi mahalaga, at si Jon Snow ay ang kanyang bastard na anak, walang may gusto sa mga bastard. Sa kabisera ng King's Landing, ang kamay ng hari, ang second in command, ay kamamatay lamang, kaya ang matabang haring Robb Baratheon ay sumakay sa kanyang matandang kaibigan na si Ned Stark at ginawa siyang bagong kamay. Ang reyna ay si Cersei Lannister, ang mga Lannister ang pinakamayamang pamilya sa kaharian at siya lang ang pinakamasama. Mayroon siyang kambal na kapatid na si Jaime Lannister na isang klasikong douchebag. Nang gabing iyon ang asawa ni Ned na si Catelyn ay nakatanggap ng sulat mula sa kanyang kapatid na nagsasabing ang kamay ng hari ay pinatay ng mga Lannister. Tiyak na may gagawin ng mga Lannister, sila ang bahala sa isa't isa. O ito ay twincest, ano? At para itago ang kanilang sikreto ay tinulak ni Jaime si Bran palabas ng bintana. Dick move. Nakaligtas si Bran, siya ay nasa coma, kaya lahat ng iba ay bumaba sa King's Landing. Maliban kay Jon Snow, pinapadala nila siya para sumali sa Night's Watch na nagbabantay sa The Wall mula sa mga kakila-kilabot na lampas. Karaniwang mga wildling barbarians lang, kundi pati na rin siguro ang mga White Walker na kayang magpalaki ng mga ice zombie. Huwag mag-alala tungkol sa kanila bagaman, yun ay isang gawa-gawa lamang. Before he went John's like K-Pops who's my mom by the way, at siya ay tulad ng Q, ito ay masyadong maaga sa serye para malaman mo yon. Ngayon sa kabila ng Narrow Sea ay ang Daenerys Targaryen. Pinamunuan ng mga Targaryen ang Westeros sa loob ng daan-daang taon hanggang sa ang kasalukuyang haring si Robb Baratheon ay naghimagsik laban sa kanilang ama na si Haring Aerys. Ngayon si Daenerys at ang kanyang kapatid ay naka-exile bilang huling dalawang Targaryen. Kapalit ng kanyang tulong sa muling pagsakop sa kaharian, ipinapakasal nila si Daenerys kay Khal Drogo, pinuno ng Dothraki. Narinig mong tinawag na, Khaleesi, si Daenerys, ang titulo niya, siya ang Khal, siya ang Khaleesi. Bilang regalo sa kasal ay nakakuha siya ng 3 itlog ng dragon. Ngayon, nakasakay ang mga ninuno niya sa mga dragon, pero daan-daang taon na silang extinct kaya pandekorasyon lang ito, siguradong hindi mapisa. Bumalik sa Westeros Robb Baratheon ay isang lasing na off ng isang hari, kaya nasa Ned at ang maliit na konseho upang pagsamahin ang mga bagay-bagay. Master of Coin si Peter Baelish, tinatawag nila siyang Littlefinger, at isa siyang sleazeball na nagmamay-ari ng grupo ng mga brothel. At si Varys ay ang Master of Whisperers, siya ay karaniwang ang CIA, siya ay isang eunuch bagaman, walang titi o bola. Ngunit hanggang sa Winterfell isang assassin ang dumating upang patayin si Bran, lumabas na ang sandang ng assassin ay kay Tyrion Lannister. Si Tyrion ang pangatlong Lannister na kapatid, siya ang duwende. Mahilig siya sa beer, mahilig siya sa bobs, at mahilig din siyang magbasa dahil napakatalino niya at palabiro. Tumakbo sa kanya si Kat sa kalsada at parang, arrest this man. Alam namin na inosente si Tyrion, ngunit dinala niya ito sa pagliliti sa Eyrie kung saan nakatira ang kanyang kapatid at ang kanyang anak ay napakatanda na para magpasuso. Ito ay malinaw na isang huwad na pagsubok, kaya't hinihingi ni Tyrion ang pagsubok sa pamamagitan ng labanan. At si Bronn ang sellsword ay pumayag na ipaglaban siya, dahil mayaman si Tyrion. Sa kabutihang palad ay napakahusay ni Bronn sa pagpatay kaya malaya si Tyrion. Nagising si Bran, wala siyang natatandaan tungkol sa pagkahulog bagaman at sa kasamaang palad ay naparalisa siya mula sa baywang pababa kaya kailangan siyang buhatin ng malaking lalaking ito na si Hodor, ang masasabi lamang ang kanyang sariling pangalan. Si Sansa Stark ay ikakasal sa koro ng prinsipe na si Joffrey, sa kasamaang palad sa kanyang pinakamahusay na si Joffrey ay isang hindi matiis na twat at sa kanyang pinakamasama siya ay isang sadistic freak. Si Arya Stark bago siya umalis ay nakakuha ng isang espada na pinangalanang Needle. Sinabi sa kanya ni Jon na idikit ang mga ito sa matulis na dulo na isang magandang payo, ngunit nagpasya siyang kumuha ng mga tunay na aralin sa espada mula sa kanyang dancing master na si Syria Forel. Kaya sinimula ni Ned Stark ang pagsisiyasat sa pagkamatay ng huling kamay ng hari. Sinusuri niya ang batang panday na ito na si Gendry na napagtanto ni Ned Stark na isang bastard na anak ni King Robb Baratheon. Napagtanto ni Ned na ang bawat Baratheon sa kasaysayan ay may maitim na buhok, kumusta si Joffrey na blonde. Twincest. Si Ned ay maawin at binibigyan ng pagkakataon si Cersei na tumakas kasama ang kanyang mga anak, ngunit siya ay tulad ng, ayoko ng iyong awa, kapag naglaro ka ng Game of Thrones mananalo ka o mamamatay ka. And Ned never gets a chance to tell the king because he's wounded by a boar, he got to drunk out hunting, classic. So Cersei immediately put Joffrey on the throne. Ned's like, sorry bata, pero hindi ikaw ang totoong hari.
Ipinangako ni Littlefinger kay Ned na ang relo ng lungsod ay nasa kanyang panig, ngunit sinimulan nilang patayin ang mga lalaki ni Stark. Pinagtaksilan siya ni Littlefinger. Binalaan ko kayo na huwag magtiwala sa akin. Kaya hanggang sa North ay tinawag ni Robb Stark ang mga banner, ang North ay pupunta sa digmaan. Ang mga Lannister ay kumikilos din, sila ay pinamumunuan ng malaking masamang tatay na si Tywin Lannister. Siya at si Jaime ay naghiwalay ng kanilang mga puwersa, ngunit natalo sila ni Robb Stark at kinuha Jaime preso. Ngayon ay oras na para sa paglilitis kay Ned Stark. Upang mailigtas ang kanyang pamilya, inamin niya ang kanyang pagtataksil at inamin na si Joffrey ang tunay na hari. Ang kasunduan ay itapon siya sa Night's Watch, ngunit si Joffrey ay isang wild card, dalhin mo sa akin ang kanyang ulo. Nako, paano aalis si Ned Stark sa isang ito? Siya ang pangunahing tauhan na hindi basta-basta-bastang papatayin ng mga ito, ngunit ginagawa nila, ano? Patay na si Ned Stark. Oh, unang epic twist. Pero ang buhay ay dapat magpatuloy. Sa The Wall, si Jon Snow ay nagtatapos sa Wereblack na paaralan. Nakipagkaibigan siya sa matabang batang ito na si Sam at mayroon silang Frodo-Sam na nangyayari. Nakahanap sila ng mga bangkay ng ilang mga Rangers, ngunit hindi sila nananatiling patay, bumangon sila bilang mga ice zombie at umaatake. Buti na lang naglaro si Jon ng mga video game, alam niyang super effective ang apoy laban sa yelo at zombie. At ang Night's Watch ay parang, wow, kung totoo ang White Walkers, lalabas tayo doon at kakalabanin sila. Sa kabila ng dagat ay nahihirapan si Daenerys sa buhay mag-asawa, ngunit sa kalaunan ay umibig sila at nabuntis siya. Ang kanyang kapatid ay isang malaking tusok bagaman at siya ay may sakit sa paghihintay. Hinihiling niya ang korona na ipinangako sa kanya ni Khal Drogo, kaya't si Khal Drogo ay, eto na ang korona mo. Natunaw na ginto sa mukha, oh. Patay na siya. Nakipagkaibigan si Daenerys kay Ser Jorah Mormont, isang ipinatapong kabalyero mula sa Westeros. Sa una ay naninilip siya sa kanya sa pag-asa ng kapatawaran, ngunit siya ay nagkaroon ng malaking crush sa kanya at naging matinding tapat. Handa na si Khal Drogo na gumawa ng ilang pananakop, ngunit sa mahabang kwento bago pa man siya magsimula, nagkaroon siya ng hiwa na nahawahan. Ang bruhang ito ay parang maaari ko siyang iligtas, ngunit ito ay isang sketchy blood magic ritual. Nang magkagayon ay nangganganak si Dany. At nang magising siya ay patay na ang kanyang sanggol at si Khal Drogo ay isang gulay. Inuna niya ang kanyang Khal dahil hindi iyon angkop na buhay para sa isang Khal at inilagay niya ang mga itlog ng dragon sa kanyang funeral pyre sa isang kapricho, lumalakad sa apoy. Pero tama siya, hindi siya nasusunog at napisa ang mga itlog ng dragon. Aking babae na si Khaleesi, ina ng mga dragon. Ang season 2 ay kasunod ng War of the Five Kings. King number 1 si Joffrey, hari ng mga Duchess, sa Iron Throne. King number 2 si Robb Stark, pinangalanan siya ng kanyang mga Panginoon na King in the North na gusto nilang kantahin. Ang Kings number 3 at 4 na ay ang Baratheon Brothers. Si Stannis ay mas matanda kaya siya ang nakakuha ng mas mahusay na pag-angkin, ngunit si Renly ay mas sikat at siya ay nakakuha ng mas malaking hukbo dahil siya ay nagpakasal kay Margaery Tyrell ng makapangyarihang bahay ng Tyrell. Super hot niya, pero mas interesado si Renly sa kapatid niyang si Loras. Ang tanging kaibigan ni Stannis ay si Davos Seaworth, ang Onion Knight, isang tapat na tagapayo na dating smuggler. At si Melisandre, ang pulang pari, na nagsasabing, sapagkat ang gabi ay madilim, at puno ng mga kakilabutan. Naniniwala siyang si Stannis ang napili kaya nakipagtalik siya sa kanya, at pagkatapos, nabuntis agad at nanganak ng anino na sanggol. Pumuslit ito sa kampo ni Renly at pinaslang siya. Anong dark sorcery ito? Kaya karamihan sa hukbo ni Renly ay pumunta sa Stannis, maliban sa mga Tyrell na nagpiyansa. At nagkataong nandoon si Catelyn Stark dahil pinapante siya ni Robb para makipagkita kay Renly. Nakatakas siya kasama si Brienne ng Tarth, ang higanteng babaeng bodyguard ni Renly, na ngayon ay ipinangako ang sarili kay Catelyn dahil YOLO. Huli na si King number 5 sa party, ito ay si Balon Greyjoy, Lord of the Iron Islands, na ngayon lang nagpa siya na tawagin ang kanyang sarili na hari. Siya ang ama ni Theon Greyjoy na mula pa noong season 1. Sa buong buhay niya ay naging hostage siya sa Winterfell mula noong huling paghihimagsik ng kanyang ama, ngunit itinuring siya ni Ned Stark bilang isa sa kanyang sariling mga anak, lumaki siyang parang kapatid ni Robb. Si Theon ay parang, hoy tatay, samahan natin ang kaibigan kong si Robb at labanan ng mga Lannister, ngunit ginawa ni Balon Greyjoy ang gusto niya, sasalakayin niya ang North. Kaya't may mahirap na pagpipilian si Theon, ang pamilyang nagpalaki sa kanya, o ang kanyang tunay na ama, at pinipili niya ang kanyang tunay na ama. Kaya't sa pagkawala ng lahat ng tropa sa Hilaga, walang problema si Theon kay Winterfell. Nakatakas si Bran at ang kanyang kapatid sa isang minuto, ngunit nahuli sila. At para maturuan sila ng leksyon, pinatay sila ni Theon. Ano? Oh Theon, nag-ulo ka na.
Nang magpadala si Robb ng ilang Northmen para kunin muli ang mga tauhan ni Winterfell, Theon ay agad siyang binalingan pagkat hindi nila siya iginagalang. At nakaligtas pala si Bran. Hindi talaga siya natagpuan ni Theon, sa halip ay sinunog niya ang ilang mga random na magsasaka. Si Sansa Stark ay isang hostage sa King's Landing, engaged pa rin kay Joffrey pero gustong-gusto niyang pahirapan siya. Nakataka si Arya Stark sa lungsod ngunit nahuli siya ng mga Lannister, ngunit sa kabutihang palad walang nakakakilala sa kanya. Nakipagkaibigan siya sa Master Assassin, si Jaqen H'ghar. Iniligtas niya siya mula sa apoy kaya papatayin niya ang sinumang 3 taong gusto niya. Sinayang niya ang kanyang unang 2, ngunit pagkatapos ay ipinagpalit ang kanyang pangatlo para sa tulong nito na makatakas sa kastilyo. Para siyang, "Hey girl, you ever wanna be a master assassin like me? Give this coin to a man from Braavos and say the password, Valar Morghulis, which means, all men must die." Ngunit ngayon ay si Stannis Damanes darating upang kunin ang King's Landing. Sa karamihan ng kanilang hukbo na nakikipaglaban sa Hilaga, ang mga Lannister ay higit na mas marami dito. Pero may daya si Tyrion, wildfire yan. O, pinasabog ang kalahati ng fleet ni Stannis. Ngunit nakaligtas si Stannis at marami pa siyang hukbo. Ang mga bagay ay mukhang malungkot, ngunit pagkatapos ay dumating ang mga pagpapalakas ng Lannister. It's Big Bad Daddy Tywin, inabandona ang Northern Campaign para iligtas ang lungsod. Ang mga Tyrell ay sumali na rin sa kanilang panig ngayon bilang kapalit ng pagpapakasal ni Joffrey kay Margaery. Si Stannis ay parang, "Well, that was a pretty big setback, but I'm the chosen one, I'm still gonna be king." Yes, I am. Si Daenerys naman ay may mga dragon, pero mga baby pa sila kaya wala silang masyadong ginagawa. Nakarating siya sa isang lungsod na tinatawag na Qarth, na kidnap ng mga warlock, ngunit nakakahinga ng sapat na apoy ang kanyang mga dragon para masunog ang isang warlock. Huwag mong pakialaman si Khaleesi. North of the Wall, Jon Snow's with the Night's Watch. Sila ay nakikipaglaban sa ilang wildlings, isa sa kanila ay isang mainit na taong mapula ang buhok. Mahilig si Jon sa mga redheads kaya hindi niya ito mapatay. Ang kanyang pangalan ay Ygritte at ang kanyang tagline ay, "Wala kang alam, Jon Snow." Nahuli siya ng mga wildling, at itong isa pang Night's Watchman ay parang, "Hoy, kung papatayin mo ako, tatanggapin ka nila bilang isa sa kanila, at maaari kang magtago sa hukbo ng wildling." Samantala, ang natitirang bahagi ng Night's Watch ay inatake ng anorexic isa itong White Walker at pinamumunuan niya ang isang hukbo ng mga ice zombie. Halos hindi nakaligtas ang Night's Watch at nakabalik sa Craster's Keep para masilungan. Si Craster ay isang D-bag wildling na may isang grupo ng mga anak na babae, yun din ang kanyang mga asawa. Nagkagusto si Sam sa isa sa kanila na nagngangalang Gilly, nakapapanganak lang ng isang anak na lalaki. At kapag sumiklab ang isang Night's Watch mutiny, sila ay nakatakas, ngunit isang White Walker ang dumarating dahil sila ay naaakit sa amoy ng sanggol. Ang mga normal na armas ay hindi gumagana laban sa mga bagay na ito, ngunit si Sam ay nakakita ng isang grupo ng mga Dragon Glass Dagger, sinubukan yon. Oh, ito ay sobrang epektibo. Mabuting malaman. Down in King's Landing, Tywin Lannister's running the show. Engaged na si Margaery kay Joffrey sa halip na si Sansa, at kakayanin niya ito ng maayos. Pero ngayong single na si Sansa ay pinapakasalan nila si Tyrion Lannister. Ang awkward para sa lahat pero mabait siyang tao, hindi niya kino-consummate. Lalo na dahil mayroon siyang isang mainit na kalapiteng mababa ang lipad na nagngangalang Shae na siya ay nahulog sa pag-ibig. Ang kanyang kapatid na si Jaime Lannister ay isang bilanggo ni Robb Stark sa buong oras na ito. Siya nga pala ang tinatawag nilang Kingslayer dahil siya ang pumatay kay Mad King Aerys Targaryen. Thing is though nasa Kingsguard siya, so that's a big no-no. Ngunit pinabayaan siya ni Catelyn Stark, ipinadala niya si Brienne upang dalhin siya sa King's Landing bilang isang hostage exchange para sa kanyang mga anak na babae. Nakuha na naman sila, and long story short pinuto nila ang kamay ni Jaime Lannister. Si Arya ay kinuha ng ilang Robin Hood wannabes ang Brotherhood Without Banners. Pinulot din nila ang The Hound, Sandor Clegane. Siya ang bodyguard ni Joffrey at siya ay isang masamang nakakatakot na lalaki na may sunog na mukha, ngunit siya ay palihim na malambot. Long story short, kinidnap niya si Arya, pero hindi naman masama, dadalhin niya ito sa pamilya nito para sa ransom. Mayroon silang isang masaya na dinama ka siya ay tulad ng, "Hey, walang pagpatay," at siya ay tulad ng, "Ako ay nakaprogram na sumunod kay Jon Connor, hindi dapat pumatay." Si Robb Stark ay naging abala sa digmaan, nakilala niya ang isang mainit na nurse na sisiw isang araw at pinutol nila ang isang paa ng magkasama, na nagpabalik-balik sa kanya, sila ay umibig. Ngunit iyon ay isang problema dahil sa Season 1, upang tumawid sa tulay na ito ay nangako siyang pakasalan ng isa sa mga pangit na anak na babae ng matandang Walder Frey. Nagpasya siya, "Screw it, I'll marry for love, what's the worst that could happen?"
Inalok niya ang kanyang tiyuhin na si Edward Tully na magpakasal sa kanyang lugar at lumabas na sobrang hot ng babae ang iyong pagkawala, Rob. Ang ganda talaga ng kasal nila hanggang sa may mag-request ng Lannister theme song. Teka, nota. O hindi, sinaksak sa bata. Binaril ni Robb Stark gamit ang mga crossbow. O, pinapatay ng mga Frey ang lahat ng mga Stark na lalaki. Ito ang Red Wedding, ang paghihiganti ni Walder Frey. Kasama rin dito ang isa sa mga Panginoon ni Robb na si Roose Bolton, ang mga Lannisters ay nagpapabatid. Oo, si Robb Stark ay patay na. Ganon din si Catelyn sa palabas at lahat ng ito ay itinakda ni Tywin Lannister. Nagpapatuloy ang buhay sa kabila ng pader, si Jon Snow ay nagtago kasama ang wildling na hukbo. Siya at si Ygritte simulan mo itong gawin kapag nakakita sila ng isang sexy na jacuzzi cave. Ngunit kapag nalaman niyang isa itong undercover na pulis, binaril niya ito. Isang love freak lang yon, magiging okay siya. Nakakuha si Daenerys ng bangka, huminto siya sa alipin na lungsod ng Astapor upang bumili ng hukbo na tinatawag na Unsullied. Ipinagpalit niya ang isang dragon para sa hukbo, pagkatapos ay parang, okay hukbo, pinalaya kita, patayin ang mga Panginoon. Ano ba, bawal yan. Ngunit tila ito ay, tapos para siyang, Dracarys at ang hininga ng dragon. Kinukuha niya ang gusto niya gamit ang apoy at dugo, ngayon ay mayroon na siyang mga dragon at hukbo. Sa King's Landing, pinakasalan ni Joffrey si Margaery at talagang masaya siya dahil siya ay karaniwang nanalo sa digmaan ng 5 hari. Ngunit pagkatapos ay nagsisimula siyang mabulunan at may naglason sa kanya. Yay! Serves him right. Sa kasamaang palad, mukhang guilty talaga si Tyrion, ngunit ang totoong pumatay ay si Littlefinger. Pinalis niya si Sansa at ipinaliwanag na siya at si Lola Tyrell ang hindi gustong makasal si Margaery sa isang maliit na halimaw. Ang bagong hari ay ang nakababatang kapatid ni Joffrey na si Tommen na isang tunay na mabait na bata at madaling kontrolin. Kaya't si Tyrion ay nasa paglilitis at lahat ng nakapunta sa palabas ay nagsasabi na siya ay talagang nagkasala. Kasama ang kanyang kalapiteng mababa ang lipad siya. Ang pagkakanulo. Napagtantong hindi siya makakakuha ng patas na paglilitis, bumalik siya sa kung ano ang nagligtas sa kanya noong nakaraan, hinihiling ko ang isang pagsubok sa pamamagitan ng labanan. Magaling si Cersei dito dahil ang kanyang kampyon ay ang bundok, si Gregor Clegane. Siya ay isang halimaw ng isang tao. Nagkataon ng nakatatandang kapatid ng Hound at ang isa na sumunog sa kanyang mukha. Hindi kayang ipaglaban ni Jaime ang kanyang kapatid gamit ang isang kamay, sinisip-sip pa niya ang kanyang kaliwa. At hindi na siya ipaglalaban ni Bronn sa pagkakataong ito dahil binayaran siya ni Cersei na hindi. Parang, sorry friend, good luck. Ngunit si Oberyn Martell, ang Red Viper, ay nasa bayan. Siya ay naghihiganti laban sa lalaking pumatay sa kanyang kapatid na babae at sa kanyang mga anak na kung saan ay ang bundok. Kaya habang nag-aaway sila ay pinuntahan niya ang lahat. Inigo Montoya, ginahasa mo siya, pinatay mo ang kanyang mga anak. At panalo si Oberyn. Mga 5 segundo hanggang sa matambe siya ng bundok at madudurog ang ulo. Oh God. Kaya hinatulan ng kamatayan si Tyrion. Nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kapatid na si Jaime at lumihis si Tryon sa silid ng kanyang ama kung saan nakita niya si Shae sa kama ng kanyang ama. Ang pagkakanulo. Sinasakal siya ni Tyrion. Pagkatapos ay binisita niya ang kanyang pops on the pooper. Masama pa rin si Tywin sa kanya hanggang ngayon kaya binaril siya ni Tyrion ng crossbow, gangster style. Ngayon ay nanumpa si Jaime na ipagpalat ang kanyang sarili para kay Sansa Stark, ngunit ngayon ay patay na ang kanyang ina at nawawala si Sansa, kaya pinapunta niya si Brienne upang subukang panindigan ang panata. Hinanap niya si Sansa at kinuha ang matandang eskudero ni Tyrion na si Podrick Payne. Hindi niya mahanap si Sansa, ngunit nakita niya si Arya Stark na naglalakbay kasama ang Hound. Dahil pinatay ang lahat ng pamilya niya, wala siyang matutubo sa kanya, kaya gumagala-gala lang sila. Mayroon silang bar-away sa ilang manok at si Arya ay umiikot mula sa bawal ang pagpatay hanggang sa lahat ng pagpatay. Parehong gustong protektahan siya ni Brienne at ng Hound, ngunit wala silang tiwala sa isa't isa kaya nag-away sila at sinuntok siya ni Brienne mula sa isang bundok. Mukhang mamamatay siya kaya nakahanap si Arya ng barko papuntang Braavos. Braavos? Nakuha ko ang quest item para doon. Ang coin na ibinigay sa akin ni Jaqen Hart at ang password na Valar Morghulis. Well, that works. So she's off on a ship. Nasaan si Sansa? Littlefinger took her to the Vale, that's her breastfeeding T.S. Castle. And while Littlefinger always loved Catelyn, her sister always loved Littlefinger. And she reveals an epic secret, ang liham na ipinadala niya kay Kat sa simula ng serye na nagsasabing pinatay ng mga Lannister ang kamay ng hari. Siya at si Littlefinger ang pumatay sa kanya at sinisi ito sa mga Lannister.
Oo, si Peter Baelish ang nag-udyok sa buong kontrahan ng serye dahil umuunlad siya sa kaguluhan. Ang kaguluhan ay isang hagdan. Ngunit hindi kailanman nagustuhan ni Littlefinger ang kapatid na ito, palagi niyang mahal si Kat kaya itinapon niya ito sa Mundor. Wow! Pero ngayon, lilipat na sa anak niyang si Sansa ang crush niya kay Catelyn. Siya ay tulad ng, wow pare, ikaw ay masyadong matanda at iyon ay medyo nakakatakot. Ngunit nananatili siyang kaibigan sa kanya sa ngayon dahil kontrolado niya ang Vale. Ngayon mula nang mahulog siya, napanaginipan na ni Bran Stark ang tungkol sa isang uwak na may 3 mata. Kaya't tinalikuran niya ang maliit na kapatid na hindi mahalaga at long story short goes to super beyond the wall. Ito ay binabantayan ng mga skeleton, kaya ginamit ni Bran ang kanyang bagong ward powers para mag-ward sa loob ng katawan ni Hodor at gumawa ng ilang skeleton bashing. Sa loob ay nakita niya ang Three-Eyed Raven, Three Gandalf, na magtuturo. Hint 3 Magic. Hanggang sa wall si Jon Snow ay kailangang ipagtanggol laban sa wildling na hukbo kabilang ang mga higanti at mammoth. Isa itong epikong labanan at hindi nagtagal ay nakaharap na niya si Ygritte. Ngunit hindi niya ito papatayin, ngunit iba ang babarilin sa kanya. Hindi. Ollie, tara na. Namatay siya sa mga bisig ni Jon Snow at napakalungkot. Ang Night's Watch ay nakakakuha ng ilang mga reinforcement mula kay Stannis the Manes. Nakuha niya ang sulat na humihingi ng tulong at siya ay tulad ng, bueno, natalo ako sa timog, maaari ring pumunta sa hilaga. Nasakop ni Daenerys ang kanyang susunod na lungsod, ang Meereen, at pinalaya ang lahat ng mga alipin. Walang awa para sa mga masters bagaman. Maaari siyang magliyag sa Westeros, ngunit napagtanto niyang kumpiyansa siya ay magsisimula na lang silang magpaalipin, kaya nagpasya siyang manatili at mamuno. Sinimulan niyang hampasin ang kanyang Hot Cell Sword Captain, si Daario Naharis Flush. In love pa rin si Jorah sa kanya, pero na-friendzone na siya. At nang malaman niyang si Jorah ang nag-espya sa kanya, nabanish na siya sa friendzone. At lahat ng mga zone, ang buong lungsod sa katunayan. Ngayong patay na si Big Bad Daddy Tywin Lannister, muling pinapatakbo ni Cersei ang palabas. Hanggang sa ikasal si Tommen kay Margaery, at sa pakikipagtalik, makokontrol niya ang hari. Ang dalawang reyna ay nag-aagawan para sa kapangyarihan, kaya nagtalaga si Cersei ng isang panatikong bagong High Septon. Sinabi sa kanya na si Loras Tyrell ay bakla, kaya siya ay inaresto, at gayon din si Margaery sa pamamagitan ng asosasyon. Medyo maganda ang pakiramdam ni Cersei tungkol sa kanyang sarili hanggang sa napagtanto niya. Isa na rito ang pinsan niyang si Lancel Lannister. Ilang beses silang nagbunyi may type siya kaya nakulong din siya. Pinapalakad nila siya ng hubad dahil sa kahihiyan sa mga lansangan kung saan pinatunog nila ang kampana at binibigkas siya ng kaiya. Ngunit sa kanyang pagbabalik mayroon siyang malaking bagong bodyguard. Ang bundok ay namamatay pagkatapos ng pagsubok sa pamamagitan ng labanan, ngunit ang baliw na kaibigang siyentista ni Cersei na si Qyburn ay gumagawa ng ilang nakakatuwang bagay na Frankenstein at binuhay siya muli-ish. Tinatawid ng Tyrion ang dagat, sasali si Varys sa Team Daenerys, gusto niyang sumama si Tyrion. Ngunit siya ay inagaw ni Jorah Mormont, umaasang maalis ang kanyang sarili. Nakidnap sila ng mga alipin at kailangang lumaban sa Colosseum kung saan itinigil ni Jorah ang isang pagtatangkang pagpatay. Sinusubukan ng mga anak ng Harpy na bawiin ang kanilang lungsod, lahat sila ay napapalibutan, ngunit pagkatapos, lumipad si Drogon. O isang dragon. Nasusunog silang lahat. Tumalon si Daenerys sa kanyang likod at lumipad palayo. Siya ay lumilipad sa isang dragon. Epic. Ibinaba niya siya sa ilang, bagaman, at wala siyang sapat na mga badge sa gym para mapalipad ito pabalik. Ngayon pagkatapos ng pulang kasal, kinuha ng taksil na si Roose Bolton ang North, kasama ang kanyang bastard na anak na si Ramsay Snow. May sorpresa si Ramsay, isa itong Theon Greyjoy. Si Ramsay ang nakahuli sa kanya at mahilig siya sa pagpapahirap. Ginugol ang isang buong panahon sa pagpapahirap kay Theon kahit na pinutol ang kanyang titi sorry Theon. At ngayon ay pinangalanan niya siyang Rick at si Theon ay isang shell ng isang tao. Nakumbinsi ni Littlefinger si Sansa na pakasalan ng lalaking ito dahil naglalaro lang siya sa lahat ng panig sa lahat ng oras. Ngunit walang nakakaalam na si Ramsay ay isang halimaw at siya ay karaniwang pinanatili bilang isang bilanggo. Si Stannis the Manes ay hindi sumuko, sasakupin niya ang kaharian mula sa itaas pababa. Ngunit kapag ang kanyang hukbo ay ganap na Niyebein, Melisandres tulad ng Hoy, kailangan namin ng isang sakripisyo ng dugo ng hari. Nagawa na nila ito dati kasama si Gendry, ang bastard ng matandang hari, naglalabas sila ng dugo at iniaalay ito sa Panginoon ng Liwanag. Ngunit pinaalis siya ni Davos bago sila nagpasya na mas epektibong sunugin ang buong bagay. Mayroon pa silang dugong hari sa paligid ang anak ni Stannis na si Shireen. Mahal ni Stannis ang kanyang anak ngunit may tungkulin siya sa kaharian kaya hinayaan niyang sunugin siya ni Melisandre. Hindi, Stannis, bakit?
Binawi ko ang iyong titulong, Damanes. Ang sakripisyo ay gumagana bagaman ang mga nyebe ay natutunaw, ngunit ang kanyang buong hukbo ay iniiwan siya dahil ayaw nilang sundan ng isang lalaki na sumunog sa kanyang anak na babae. Maaaring nasa panig ni Stannis ang Panginoon ng Liwanag, ngunit wala siyang natitirang kabalyerya, kaya't natalo siya ng tuluyan. Ang The Night's Watch ay naghahalal ng bagong Lord Commander, tulad ni Sam na, "Hey John's the main character, we should vote for him." Pumunta siya sa bagong pinuno ng Wildling, ang nakakatawang luya na si Tormund Giantsbane. Parang dapat tayong magkapatid para lumaban sa White Walkers. Naglayag siya sa Hardhome para mag-recruit ng mas maraming Wildlings, ngunit darating ang taglamig isa itong pag-atake ng zombie. Ito ay isang epic na labanan, pagpatay ng mga zombie, ngunit pagkatapos ay isang White Walker ang nagpakita. Hindi pa rin gagana ang mga normal na armas, ngunit kinuha ni Jon ang Longclaw Valyrian Steel. Boom! Harangan ito. At pagkatapos ay slash sumasabog sa kanya. Habang tumatakas sila ay nakita nila si Albino Darth Maul. Siya ang Night King, ang pinuno ng White Walker, at itinataas niya ang lahat ng kanilang pinatay upang sumali sa kanyang undead na hukbo. Kaya lang dumating si Winter sa buong lugar. Dinala ni Jon sa wall ang mga nabubuhay na wildlings, ngunit iniisip ng ilan sa Night's Watch na isa itong gawa ng pagtataksil, kaya nila Julius Caesar siya. Para sa relo, and Jon Snow is bleeding out. I mean, alam kong pinatay nila si Ned Stark sa Season 1, pero parang si Jon Snow ang main character ngayon, hindi talaga nila siya kayang patayin, di ba? But it cuts to black. So Jon Snow ay patay. Si Melisandre is hanging around the wall, she's got the best boobs in the show by the way, unless she's take off her magic necklace and is a million years old, what? But turns out Jon's only, mostly dead, so she's magagawang miracle max sa kanya, at boom Jon Snow, muling nabuhay na may apoy na magic. Siya ay tulad ng, "Look, I've spent 5 seasons up here in the cold, I think I've earned a beach vacation." Ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Sansa. Siya at si Theon ay nakatakas mula sa Winterfell noong nakaraang season, nakilala si Brienne, na labis na crush ni Tormund, kaya abangan ang linya ng plot na iyon. Pinatay ni Ramsay Snow ang kanyang ama at pumalit at nahuli niya ang kanilang bunsong kapatid. Sino ang hindi mahalaga? Kaya ito ang labanan ng Bastards Jon Snow laban kay Ramsay Snow, nagsimula si Ramsay sa pagbaril sa pinakabatang Stark. Lumalabas na hindi talaga siya mahalaga. At pagkatapos ay oras na para sa isang eksena ng labanan ng pinakamahusay pa, ito ay sobrang epic. Ang mabubuting tao ay mas marami, at kapag ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, si Sansa ay nagpapakita kasama si Littlefinger. At ang mga kabalyero ng Bell ay sumakay at nanalo. Nagkikita ang mga Panginoon sa Hilaga at parang, "Hey, Jon Snow, King in the North." Hari sa Hilaga. Oo, mahilig talaga silang kumanta niyan. Ngayon ay nakarating na si Arya Stark sa Braavos, nakipagkita sa kanyang kaibigang si Jaqen at sumali sa Faceless Men Assassin Guild. Kaya pinangalanan dahil maaari nilang baguhin ang kanilang mga mukha. Sa madaling salita, nagsasanay siya upang maging isang dalubhasang mamamatay tao, ngunit sinisira niya ang kanyang unang misyon sa pamamagitan ng pagpatay sa maling tao, pagkatapos ay sinisiraan ang pangalawa sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa kanyang marka. Nagpasya siya na mas gugustuhin niyang umuwi at patayin ang mga taong gusto niyang patayin, simula kay Lord Walder Frey ng Red Wedding. Hinihiwa niya ang kanyang lalamunan at pagkatapos ay ginagamit ang kanyang pagkakakilanlan para lasunin ang lahat ng iba pang mga Frey. Wow, medyo nakakatakot si Arya ngayon. Si Bran Stark ay nakabitin sa isang puno kasama ang Three-Eyed Raven, natututo kung paano madapa ang mga ugat ng puno at magkaroon ng mga spirit quest ng nakaraan. Nakita niya ang kanyang ama, isang batang Ned Stark, sa panahon ng rebelyon ni Robert laban sa Mad King na si Aerys Targaryen. Inagaw ng prinsipe na si Rhaegar Targaryen ang kanyang kapatid na si Lyanna Stark at itinago ito sa tore. May epic fight sila, tapos, anong meron sa tore? Napakalaking pagsisiwalat, hindi pa natin alam. Pagkatapos ay nagpakita ang mga White Walker at pinatay ang Three-Eyed Raven. Bran and Co escape, but the zombies are hot on their tail, so it's like, hold the door. Ngunit dahil ang isip ni Bran ay nasa nakaraan pa rin, siya ay namamahala sa wardholder sa nakaraan. Binibigyan siya ng seizure, nagsimula siyang sumigaw, hawakan ng pinto. Hawakan ng pinto, na nagde-devolve sa holder. At parang nako, sinira ko ang utak ni Holder bilang bahagi ng isang kabalintunaan sa paglalakbay sa oras. Oops! Ngunit hawak ni Holder ang pintong iyon na parang isang kampyon. Sa King's Landing, si Margaery ay bilanggo pa rin ng pananampalataya. Ang mataas na Septon ay sumang-ayon na palayain siya kung ipahayag niya ang pagsasama ng simbahan at estado. Tom Men's like, wala akong ideya kung ano ang nangyayari, sinusubukan ko lang na maglatag muli. Ang Walk of Shame ni Cersei ay piyansa lang niya, kailangan pa niyang harapin ang paglilitis.
Ngunit sa kanyang malaking bagong bodyguard, walang sino man ang makakapagpunta sa kanya kahit saan. Sa katunayan, sa ilalim ng sept ay isang buttload ng natitirang wildfire. Boom say sabog na. Pumutok ang buong sept, lahat ng mga kaaway ni Cersei at isang grupo ng lungsod sa isang shot. Oo, Cersei, isa kang masamang babae. Nandoon din si Margaery, kaya kapag nakita ni Tommen na parang, hold on Margaery, I'm coming. Sana may sex sa kabilang buhay. Ang anak ni Cersei na si Myrcella ay patay na rin, Nolason bilang paghihiganti para kay Oberyn bilang bahagi ng buong plot ng Dorne. Kaya't nang walang buhay na mga anak, kinokoronahan na lamang ni Cersei ang kanyang sarili bilang reyna sa Iron Throne. Nakuha ni Daenerys ang sarili ng ilang Dothraki, ngunit pinagsama-sama niya ang lahat ng mga Khals. Parang sinunog ang lahat ng mga Khals. Lumalabas ng walang pinsala, mukhang mainit at hubot-hubad. Lahat ng Dothraki ay parang, susundan natin siya. Habang wala siya, si Tyrion ay tumatakbo kay Meereen. Medyo magaling siya, that's what I do. Umiinom ako, at alam ko ang mga bagay-bagay. Ngunit sinisikap ng mga alipin na sakupin muli ang lungsod, kaya nang makabalik si Daenerys, pinakawalan niya ang lahat ng 3 dragon. Ginawa nila ang isang halimbawa ng barkong ito sa partikular, dahil siya ang namumuno sa iba. At pagkatapos ng 6 na panahon ng paghihintay, ang Daenerys ay naglalayag patungong Westeros. Nakarating siya sa Dragonstone, ang ancestral seat ng House Targaryen. Ngayon ay pumasok na si Sam Tarly sa kolehiyo upang maging isang maester. Nakita niya sa isang libro na ang Dragonstone ay may malaking deposito ng dragon glass, ang mga bagay na pumapatay sa mga White Walker. Kaya pumunta si Jon Snow upang makipagkita kay Daenerys Targaryen. Ang mga pangunahing tauhan sa magkabilang dulo ng balangkas ay sa wakas ay konektado na. Ang Daenerys ay may mahabang listahan ng mga titulo, ang ina ng mga dragon, ang pumuputol ng mga kadena, ang hindi nasunog. Nirecruit ni Jon si Davos bilang kanyang hype man, at sinabi lang niya na, ito si Jon Snow, tama siyang bata. Parang si Jon na, oy Dany, gusto mo bang tulungan akong labanan ng mga White Walker? Siya ay tulad ng, hindi ko alam kung ano yon, kaya hindi ko ito papansinin. Si Cersei ay reyna na ngayon ng lahat ng 7 kaharian, ngunit sa pangalan lamang, dahil ang mga Tyrell at Dorne ay pumanig sa Daenerys. Nakahanap si Cersei ng bagong kakampi, ito ay si Euron Greyjoy, ang rockstar na pirata. Siya ang nakababatang kapatid ni Balon, at nagpasya na si Balon ay nabuhay ng matagal. Ang Iron Islands ay humawak ng isang Kingsmoot para pumili ng bagong pinuno, ang kapatid ni Tien na si Yara ay mukhang isang magandang pagpipilian, nandoon din si Tien upang suportahan siya. Ngunit pumasok si Euron at karaniwang hinayla ang isang Trump, kaya hinirang nila siya upang gawing mahusay muli ang Iron Islands. Kaya nagnakaw sina Tien at Yara ng ilang barko at sumali sa Daenerys, ngunit nabangga sila ni Euron at napunta sa full beast mode. Nahuli niya si Yara, at si Tien ay hindi pa rin nakakabawi sa pagiging rake, kaya nagpiyansa siya, nakaligtas siya. Kaya matagumpay na bumalik si Euron, hey Cersei, may regalo ka, splush. Pumayag pa nga siya na pakasalan siya pagkatapos ng digmaan, pero twincest pa rin ang nangyayari. Sa katunayan, sinasabi ni Cersei na buntis siya, ano? Well, another incest baby, congrats yata. Ngayon ay may plano si Tyrion na makuha ang Casterly Rock, ang upuan ng kapangyarihan ng Lannister. Siya nga pala, ang unsolid captain ng Daenerys na si Grey Worm ay may romansa sa kanyang tagapayo na si Missandei. Alin ang mabuti dahil nagkaroon ng matinding kakulangan ng Bob sa mga nagdaang panahon. Baka may makita pa tayong titi, maliban sa lahat ng unsolid ay mga eunuch. Pero okay lang, nagagawa nila. Nakuha nila ang kastilyo, ngunit wala dito, kinuha ni Jaime ang hukbo ng Lannister sa kabilang direksyon at nakuha ang kastilyo ng Tyrell. Nakuha nila ang lahat ng ginto ng Tyrell na mabuti dahil halos wala na ang Lannisters at nanalo ang ginto sa mga digmaan. Ang ilan sa mga ginto ay napupunta kay Bronn na tumutulong pa rin, ngunit ipinangako sa kanya ni Jaime isang araw na makakakuha siya ng isang kastilyo. Si Daenerys ay may sakit sa panggugulo, kaya ipinadala niya ang Dothraki Horde at sumakay ng dragon sa labanan. Kung sakaling nagtataka ka kung gaano kabisa ang mga dragon, ito ay karaniwang tulad ng pagkakaroon ng nuclear bomb. Paglapag nito, si Jaime ay parang, I can take a dragon, at naniningil siya. Nang mapagtanto niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, hinarap siya ni Bronn sa tubig, at lumangoy sila palayo sa labanan. Parang, you're not allowed to die till I get my castle. Inikat ni Daenerys ang mga nakaligtas, iyuko ang tuhod o kainin ng dragon. Tumanggi si Randyll Tarly na sumuko, oo tatay ni Sam Tarly iyon, huwag kang magdamdam sa kanya, isang butas siya. Kahit na ang kapatid ni Sam ay isang mabait na lalaki, si Tyrion ay tulad ng, oy, baka may awa. Ngunit siya ay tulad ng, no mercy, at boom burned by dragon, na talagang mabilis na nakayuko ang natitirang mga tuhod.
Ngayon ang mga White Walker ay darating pa rin, si Jon ay tulad ng, "Hey Daenerys, come on, it's now or never." Ngunit nasa gitna pa rin siya ng digmaan, kaya may nakakabaliw na ideya si Tyrion. Kung makakahuli sila ng zombie at maipakita ito kay Cersei, baka maniwala siya na totoo ang banta at sumang-ayon sa tigil-tigilan. Parang si Jon, parang tanga ang ideyang yon. Pero isang season na lang yata ang natitira, we gotta wrap things up. So Jon Snow assembled his dream team. The Suicide Squad of Westeros going to capture a zombie. There's the wildling Tormund of course, but also the Hound. Nakaligtas siya sa kanyang pagkahulog at sumali sa isang hippie commune, ngunit namatay silang lahat kaya naghiganti siya sa pagpatay, tumakbo sa Brotherhood na walang mga banner, at binigyan siya ng boss at manok kaya siya ay sumali. Nandoon din si Jorah Mormont, nahuli niya si Grayscale for a while pero, long story short, nagamot na ito ni Sam at bale wala yon. Tapos si Gendry, ang panday ng hari. Akala namin ay lumabas na siya ng palabas, ngunit bumalik siya at mayroon siyang bagong di malilimutang stick, siya ang martilyo. Kaya tinambangan ng lalaki ang ilang mga zombie at kumuha ng isang bihag, ngunit ang hukbo ng mga patay ay malapit sa likuran nila. Ipinadala ni Jon si Gendry na tumakbo sa unahan at humingi ng tulong. 3 sunod na season na siya sa paggaod, kaya mayroon siyang hindi kapani-pani walang cardio at nakarating doon sa tamang oras. Ngunit ang iba sa kanila ay kailangang labanan ng ilang mga zombie. Ang mga bagay ay hindi maganda ang hitsura, ngunit pagkatapos, lumitaw ang mga dragon. Oo, at gaya ng nasabi ko na, super effective ang apoy laban sa yelo at zombie. Kahit ang Night King ay may daya, naghagis siya ng sibat at dragon sa leeg. Hindi, ang mga dragon ay hindi maaaring mamatay. Ngunit ito ay super sad, but the rest of them managed to get away. Pumunta sila sa King's Landing para sa truce meeting, kung saan magkaharap ang Hound at ang Mountain. Kinamumuhian ng Hound ang kanyang kapatid dahil sa pagsunog ng kanyang mukha, kaya sa susunod na season, kinumpirma ni Clegane Bowl. Ipinakita nila sa lahat na hindi maikakailang totoo ang mga zombie. Nang makita ito, sumasang-ayon si Cersei sa tigil-tigilan, at sa katunayan ay makakatulong sa kanila na labanan ang mga White Walker. Well, napunta talaga ng maayos. Maliban syempre nagsisinungaling siya, masaya siyang hayaan silang magpatayan ng mga White Walker. Sa katunayan, ipinadala niya si Euron Greyjoy sa isang lihim na misyon upang kunin ang isang grupo ng mga mersenaryo. Ngunit si Jaime ay nasa 7 panahong mahabang redemption arc. Sinusubukan niyang maging marangal sa mga araw na ito, at napagtanto na si Cersei ang pinakamasama. Kaya sumakay siya mag-isa para tumulong, at itinaboy ni Cersei ang isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Samantala, si Bran Stark ay nakabalik sa Winterfell, ngunit siya ay isang kakaibang tree wizard ngayon, at si Arya ay nakabalik sa Winterfell ngunit siya ay isang mabaliw na master assassin. Sansa's like, what the hell happened to my younger siblings? Si Littlefinger ay dumudulas doon, umaasa na maghasik ng kawalan ng tiwala sa pagitan nila upang kailanganin siya ni Sansa. Siya at si Arya ay sinubukang mag-outsneak sa isa't isa, at sa huli ay mukhang siya ang nanalo. Tinawag ni Sansa ang kanyang kapatid na babae para sa paglilitis, ikaw ay inakusahan ng pagtataksil. Lord Baelish. Ano? Ang fake out. Oo, nag-usap kami sa labas ng screen bro, alam naming sinusubukan mo kaming guluhin. At saka, pinanood ulit ni Bran ang Season 1 sa H3O, at nakita niya na si Littlefinger ang nagtaksil sa kanilang ama noong una. Kaya ang mga batang Stark ay pinatay siya. Si Littlefinger, Master Scheme, patay. Nakarating din si Sam sa Winterfell, at sinabi ni Bran na, "Oy, tingnan natin kung ano talaga ang nangyari sa tore na yon." Gaya ng inaasahan ay ang kanidnap na kapatid ni Ned na si Lyanna Stark. Pero, hindi siya inagaw, mahal niya si Rhaegar. Sabay silang tumakbo at nagpakasal. At nagkaroon sila ng isang sanggol. Ang sanggol na yon ay Jon Snow. Tama, nagsinungaling si Ned nitong mga taon para protektahan siya. Hindi niya ito anak, kapatid niya ito, at hindi siya bastardo, siya ang tunay na anak ni Rhaegar Targaryen. Ginagawa nitong si Jon Snow ang nararapat na tagapagmana ng Iron Throne. Magulo ang isip. Ano, nakakatuwa na ito rin ay ginagawa siyang pamangkin ni Daenerys, ngunit hindi alam ng dalawang ito, at nakuha nila ito. Oh, aunt-nephew incest is pretty tame for Game of Thrones. Ngunit samantala sa Wall, dumating na ang mga White Walker. Siyempre medyo matangkad ang Wall, walang paraan para malampasan ito. Maliban kung hinukay nila ang isang patay na dragon at nagawang buhayin ito bilang isang ice zombie dragon. O ginawa nila? Ano, huminga ng bugaw na apoy ang lahat sa Wall, sumasabog ito. Bumagsak ang pader, at ang mga White Walker, kasama ang hukbo ng mga patay, ay nagmamarcha sa timog.
Jon at Daenerys ay nakarating sa Winterfell ngunit dahil hindi sila nasisiyahang makita sila ang mga Northern Lords lahat ay ginawang Jon King sa Hilaga ngunit ngayon siya ay wala na sa taya ang pangangailangan ng random na babae na ito ni Jon tulad ng "Hey everyone chill out Daenerys ay kahanga-hanga at ako not just talking about in bed cause we're totally doing it." Daenerys has her two dragons. With her and Jon's like "Hey do you think I can ride one which button do I press oh I'm flying on a dragon it's super epic and Daenerys seeing a whole new world from Aladdin these two are crazy in love walang makakapaghiwalay sa kanila maliban sa Bran knows the secret of Jon's true parentage pinuno ni Sam si Jon sa natutunan natin last season hindi siya ang bastard of Ned Stark at all he's the true-born son of his sister Lyanna Stark and Rhaegar Targaryen. Jon's like oh my god. I've been boning my tia Sam's more concerned about the fact na siya ang tunay na tagapagmana ng Iron Throne. Jon's like oh yeah I guess that too. Meanwhile Jaime Lannister makes it to Winterfell it's like hey where's the Lannister army we went through all the trouble last season of going beyond the wall to capture a zombie show it to Cersei so she would join us in the Guerra. Jaime's like oh yeah that's not gonna happen. Kontento na si Cersei na hayaan ng hukbo ng mga patay na patayin sila lahat na. Mayroon siyang bagong reinforcements dinala ni Yoren Greyjoy sa gintong kumpanya ang isang malakas na mercenaryong hukbo na bahagi ng mga ihi. Deal for joining her is that they get married so these two Bayerons got Yara Greyjoy hostage for all of 5 minutes before Theon rescues her. She's like well wala naman talaga akong gagawin this season I'm just gonna piece right out of the show so they're planning the battle against the White Walkers. Jon's like we're way outnumbered is there any way we can win? Bran points out that in movies if you kill the main villain his army of minions conveniently died and that's the best plan na kuha nila. Sa gabing iyon isang grupo ng mga pangunahing tauhan ng tumatambay lang at umiinom ng torment ang nagkwento kung paano siya sumuso ng gatas ng giants at nagpa siya si Jaime kay Knight Brienne na isa sa mga pinakatotoong knight sa serye ay opisyal na ngayong may sir na mabuti para sa kanya. Nahanap ni Arya Stark si Gendry na ito. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan noong unang bahagi ng panahon at siya ay palaging sobrang init ngunit ngayon siya ay sapat na upang pahalagahan ito para siyang hey fancy a shag he's like whoa Arya we're like sisters whoa okay wait a minute are we get a sex scene kasama. Si Arya na panood namin siyang lumaki medyo kakaiba pero parang yoko 22 na ako nag-google and they get it on Jon and Dany don't get it on though he's like hey this is awkward but nephew we can't bang anymore. She's like I'm more concerned with the fact that you are ahead of me in the line of succession but their condo is interrupted by the White Walkers. The battle of the long night is here it's gonna be an epic battle. Lahat ng mga pangunahing tauhan natin ay nandito na si Melisandre nagpapakita siya na parang ako. Hindi makapaniwalang muntik ko ng mamis ito she lights the Dothraki arcs on fire cool they're so amped they charge right in it's an epic shot but Jorah's like wait ito ba ang pinakamagandang gamit ng aming mga kabalyerya na naniningil sa isang zombie horde na nakaligtas si Jorah. With 4 total Dothraki so yeah maybe not the best idea and here we go zombie fight a horde of them swarming over all the living don't stand a chance luckily they have dragons yes this is what Game of Thrones has been building up to for 8 seasons. Daenerys is Jon riding dragons burning. Tinutulungan ni Jon ang mga zombie na gusto ni Jon na direktang makipaglaban sa White Walkers ngunit nagpatawag sila ng blizzard at pinawalang bisa ang kalamangan ng dragon. Kahit papaano ay nauwi siya sa paglibot-libot sa silid-aklatan ng tinutugis na si Beric ay dumating upang iligtas siya at si Beric ay nasaksak ng 1,000,000 beses habang palabas ay patay na siya ng tuluyan sa pagkakataong ito ay hindi na muling nabubuhay dahil wala siyang pulang pari maliban na si Melisandre ay talagang nakatayo. Right there I guess she didn't want to waste the spell slots. Theon is with Bran in the Godswood they're trying to lure the Night King out it's like hey Bran you want to use your warm powers to help somehow. Bran's like no I am good just sitting here in the night na dumating si King na nakasakay sa kanyang undead dragon na sina Jon at Dany ay umakyat para habulin siya and it's a dragon battle. Yes so epic except without me lighting it looks like this a lot less exciting but if you can see it. Daenerys knocks the Night King off his dragon he's down on the ground and it's like Ricardus boom dragon fire yeah this guy's totally dead where they wait for the smoke to clear and he's unharmed so it's all calm down to the 1v isang sword fight Jon Snow versus the Night King. Maliban sa Night King ay gumagamit ng kanyang patay na kakayahan ni Rey lahat ng kamamatay lang ay bumabalik habang ang isang zombie na si Ronjon ay lumapit sa kanya bago pa huli ang lahat oo huli na yata tayo. Hindi magkakaroon ng epikong sword fight mabubuhay ang mga zombie sa buong winter na hulog sa crypts kasama ang mga babae at bata. Mahusay na ba sa mga Tyrians pagkatapos ng kanyang ikaapat na flagon siya ay tulad ng maghintay ng 1 segundo ang kaaway ay maaaring bumuhay ng patay kung tayo ay nagtatago in the crypts no you should not the ancient Starks come back to life and start killing. Extras Tyrians like yeah I thought we were smarter than this the living are getting overwhelmed. Jon makes a beeline for the Night King that's their only chance of survival but hinaranggan siya ng isang undead na dragon kaya't ang mga White Walker ay tumungo sa Godswood na lampas ay nagbigay ng isang hanggal na singil at agad na nagmamayari pagkatapos
ng gabing lumapit si King kay Bran, ang aking sinaunang kaaway, ang tatlong mata na Raven, ay magkakaroon ba tayo ng tunggalian para sa mga edad mga tatak tulad ng hindi I'm kind of good just sitting here, oh okay then, but wait, what's this out of the mist, are you jumping in for the kill? But she stopped, full no man can kill me, I am. No man drops the dagger and Valerian steel to the heart, oh he explodes. Pinapatay ni Arya ang gabing hari. Tulad ng hinulaang ang buong hukbo ng mga patay ay konektado sa kanyang wifi, kaya lahat sila ay bumagsak na hindi kapani-pani. Walang lahat ng aming mga pangunahing tauhan ay nakaligtas, o maliban kay Jorah ay nasaksak niya ang isang bungkos na matay siya. Naglakad si Melisandre at tinanggal ang kanyang mahiwagang kwintas na nagpapanatili sa kanyang bata at mataas, at she's so old she disintegrates into dust. Davos is like, oh my man Stan has put his D in that. There's a big funeral if you want to cry and then party if you want a drink. Tormund finally makes his move on Brienne, but she's not really feeling ito. She's into Jaime. Wait, are these two gonna do it? Yeah, they get it on. Even Jon and Dany going for it again until he remembers they're glad. He's like, man, if I'm gonna bone my tita I'm gonna have to get a lot lasinggo. Kaya ang mga White Walker ay natalo, ngunit ngayon ay oras na para sa digmaan sa Cersei. Sa lahat ng kanilang mga pagkatalo at ang mga reinforcement ni Cersei, ang mga posibilidad ay mapanganib. Kahit na ang Daenerys ay tulad ng Yu, ito ay hindi big deal. Nakakuha pa rin ako ng 2 dragon. Sila ay isang malaking kalamangan maliban kung ang isa ay makakakuha binaril sa dibdib o anota. Isang sugat lang sa laman ay magaling na siya, o hindi sa leeg. Yeah, that dragon's dead. It was the cartoon pirate Euron Greyjoy hiding his whole fleet behind a rock. They have bigger badder crossbows and he wipe out the 10 Harris's fleet. Most of them make it to land except kay Miss Sandy na nahuli. Parang, hey baby, pinatay ko yung dragon para sa'yo. She's like, thanks and congrats na buntis mo. Ako parang after one time lang ako yung lalaki, syempre nagsisinungaling siya. Nalaman namin na buntis siya last season. It's Jaime's soul. Daenerys and Cersei meets Tyrion's like, hey Cersei, you can't win, just surrender. We will let you live. If not for yourself, do it for your unborn child. If Euron was a smarter man, magtataka siya kung paano nalaman ni Tyrion nung nalaman lang niya 5 minuto na ang nakakaraan. Pero ang Iran ay hindi isang mas matalinong tao pa rin. Si Cersei ay walang balak na sumuko, pinatay niya si Smith linggo doon mismo, o tapos ka na magulo. Daenerys ay galit na ngayon, ay susunugin niya ang buong lungsod hanggang sa umaakyat si Vera tulad ng Hoy figure yan. Speech right, dahil remember there's million innocent people in there, but Daenerys seems uncharacteristically unconcerned. Kanina sinabi ni Jon sa kanyang mga kapatid na magpinsan talaga sila at siya ay isang Targaryen. Sansa ay mas gusto niya si Jon bilang hari kaysa kay Daenerys, kaya agad niyang sinabi kay Tyrion at maaaring maglihim si Tyrion. Kaya sinabi niya agad kay Varys. Ngayon sabi ni Barry parang, hey Jon, Dany's acting crazy, I think you should be king. But Jon says the only 2 lines of this season 1 don't want it, she is my queen. Tyrion saw this going down. He's like, hey Dany, Varys is trying to replace you because you've been acting crazy. She's like, what? Oh, I wouldn't want him to think that. Let me prove I'm fine by burning him alive. Then it's time for the Battle of King's Landing. Maganda ang pakiramdam ni Cersei na mayroon siyang pinakamalakas na mercenaryong hukbo sa mundo. Mayroon siyang 1 toneladang malalaking asno na crossbow at 1 tonelada pa sa bakal na armada. Hindi maaaring gamitin ni Dany ang Drogon maliban kung mayroon siyang mahusay na diskarte. Nagagawa niya ito. Para lumipad ng diretso sa bakal na fleet, umigtad ang 1 bolt na binaril nila sa kanya at pagkatapos ay sunugin ang buong bagay. Walang problema, okay, ngunit may 1 tonelada pa sa mga pader ng lungsod. Walang paraan na maiiwasan niya ang lahat ng iyon, at oh yeah, talagang ginagawa niya out them all. But there's still the Golden Company, the strongest. Oh no, yeah, they're taken out to one shot, so the good guys march in without resistance. The Lannisters are like, yeah, we obvious lost, we surrender. Ring the bells, so the good guys won. Cut to the epilogue where we see that they live happily ever after. Bakit ganyan itsura ni Dany? Parang alam mo kung ano ang naging madali at hindi kasiya siyang labanan. I think I'm gonna go burn the surrendering Lannister troops and keep it going into civilians. Daenerys, ano ginagawa mo? Burn music. Kanina Arya in the Hound, we're on an assassination mission to take out Cersei before the battle. Now that Daenerys is destroying the city, that's kind of a moot point, but the Hound still have to fight his evil kuya. The Hound versus the Mountain, it's cooking ball. Bang boom, yeah, big fight. Oh, the Hound stamps him in the chest, but boom, the Mountain don't even feel it. He pulls that sword right out cause he's a crazy undead Frankenstein monster. He pulls his signature move of the over and head crush, but the Hound nagawa niyang saksakin siya sa mukha, o kahit na hindi iyon nagpapabagal sa kanya, kaya hinarap ni Sandor ang kanyang kapatid mula sa nasusunog na kapa. At nahulog ako sa apoy sa ibaba. Kanina din gusto ni Jaime na bumalik sa King's Landing upang tulungan ang mga tatak ng Cersei tulad ng Hold. Sa iyo na, nagkaroon ng buong redemption arc. Cersei's the worst, you're better than that. He's like, yeah, I mean I might be a good guy now, but I still want to bang my sister. Jaime made it to the Red Keep too late, the doors are shut, so he tried to come around the back way and who should show up but you're on Greyjoy. He's like, hey Kingslayer, why don't we fight for no reason? Jaime's like, what, but we're on the same side. Oh my god, I'm tackled you. Rhaon stabs him right in the lungs. I mean that's a death blow, but Jaime's fine and he stabs Euron. Jaime makes it to Cersei and the twins embrace. They're gonna sneak out the back but it is already blocked, so the
siblings and lovers die in each other's arms. Now King's Landing was completely destroyed. Jon went to talk to Daenerys who mukhang isang masamang reyna at this point. He's like, yeah, I mean she went a little overboard there, but at least now she can rule in peace. Except she's like, hey, that felt good, let's go conquer the whole world. Periods like this is not what I nag-sign up para. Kaya siya nagbitiw ng kamay at nakulong. Then Daenerys makes it to the Iron Throne. Kung ano ang pinag-ugatan natin since season 1, basta hindi ganito pumunta si Jon sa kanya. He's like, hey Daenerys, by the way, burning civilians is not cool. She's like, no, don't you worry about it, baby, their descendants can grow up in a better world that I've created. Jon has to choose between the woman he loved and what's probably best for the world, and bukang si Jon ang pumili ng love. Nagsimula na itong dalawang ito. Oh teka, anota? O sinaksak niya siya sa puso. Jon Snow kills Daenerys. It's an epic sacrifice and he's so sad. Joe God shows up though, like what the F bro, he lashes out and burns not Jon but the Iron Throne itself. This symbolizes how the quest for power, kara it's lahat o ano paman, at kinuha ni Drogon si Daenerys at lumipad sila sa malayo. Daenerys Targaryen, ang hindi nasusunog na ina ng mga dragon na nagbalik ng mahika sa mundo, ay lumilipad papunta sa larangan ng alamat. Sa ibang pagkakataon ay nagdaos sila ng isang mahusay na konseho kasama ang natitirang mga Lords of Westeros na kulay abong-od at ang walang dungis ay humahawak sa lungsod at Daenerys ang kanyang pangalan, ngunit wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Tyrion ay parang, hey, alam kong ako ay isang bilanggo, ngunit sa palagay ko dapat tayong maghalal ng isang hari at sa palagay ko ay dapat be Brandon Stark. What, why him? That's probably the most boring choice. He's like, yeah, I think boring is what the realm needs right now. Friends like, yeah sure whatever bro, and the other lords are like, yeah I mean I guess. Sansa is like, hey I support you bro, ngunit sa tingin ko ang hilaga ay dapat na independent. Bran's like, yeah I'm cool with that. The other lords are like, wait, was that an option? But it's too late, they already voted. So all hail King Bran the Broken. Now what about Jon Snow? His sisters want him freed, about the Unsullied want him executed, kaya nakipagkompromiso sila at pinalayas nila siya sa Night's Watch na para bang binibiro mo ako. Kaya si Tyrion ay ginawang kamay ng hari. Sila ay nagkaroon ng kanilang unang maliit na pulong ng konseho. Si Sam ay ang Archmaester na tinulungan niyang isulat ang aklat ng kasaysayan na A Song of Ice at Apoy. He's like, trust me guys, the books are a lot better. Davos is a good dude, so he's master of ships. Brienne gets the beat Lord Commander of the Kingsguard, and Bronn is there as master of coin. Nagkaroon siya ng maikling subplot kung saan kinuha siya ni Cersei para patayin siya. Mga kapatid na sinusubaybayan niya sila tulad ng paggawa sa akin ng isang mas mahusay na alok, at sila ay tulad ng mahusay na kung tayo ay manalo maaari kang magkaroon ng High Garden. Kaya oo, sa lahat ng tao, Bran talaga ang nanalo sa laro ng Thrones. Siya ay nagpunta mula sa wala sa mataas na Lord King. Bran rolls up sa pulong mga tatak tulad ng, hey guys, I'm gonna be a real chill, hands off king, you guys are on the realm, just don't screw it up too bad. Sansa is named queen in the north, it's very nice for her, and the northern lords get to chant again. Arya decided to tumulak para sa pakikipagsapalaran. Malalaman niya kung ano ang nasa kanluran ng Westeros, ngunit wala pang nakarating noon, kaya maliban na lang kung nagkaroon ng malalaking pag-unlad sa teknolohiya ng barko, ang kanyang paglalakbay ay malamang na mapapahamak sa pader. Ito ay si Jon Snow. Parang sandali lang, natalo ang mga White Walker. Ay nariyan. Kahit Night's Watch na lang wala na, wala lang kapatid niya si Tormund kaysa sa mga wildling. Parang uuwi na kami sa North of the Wall, and he's like, yeah I guess I'll roll with. So Jon Snow the bastard who was a king patuloy na lumalaban para sa kaharian na higit sa kanyang sariling mga kagustuhan at pangangailangan ay sumakay sa paglubog ng araw, at sa gayon ang Game of Thrones ay nagtatapos. Maraming salamat po sa panonood.